everyone. Welcome to my tarot reading channel, Young Sacred Space. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kayang tarot. Kumusta po kayong lahat? Sa inyong mga bahay-bahay, sa lahat ng mga subscribers ko, followers, at mga clients ko from local to international, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon, ang ating tarot reading, ay ito po ay tungkol sa pag-update sa health po ni former President Rodrigo Roa Duterte at pag-update po sa kanyang interim release at ang mga kaganapan po sa kanyang kaso ngayon, kung ano na po yung mga nangyayari. So, before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe po sa aking channel na Young Sacred Space. At sa mga gustong magpa-personal reading sa akin, paki-check po ang description below. Nandyan po ang aking WhatsApp number. At ulitin ko, hindi lang tarot divinations ang aking mga ginagawa. May spellcastings ako, base chart reading, feng shui audit, at energy healing. So, kung sino man ang may gusto or mag-inquire po tungkol sa mga services ko, so yun nga, pakitingnan ang sa description below kasi nandyan ang aking WhatsApp number. Diyan nyo po ako kontakin kasi direkta po yan sa akin. So ngayon, ako po ay magpapasalamat sa lahat po ng nagtiwala sa akin at sa hindi po pag-skip sa mga ads kasi ang mga ads na yan ay ang exchange of energy po sa ginagawa namin. Kasi ang tarot readings ay may offerings po after namin na magbasa kasi ang spirit guide po ng aming binabasahan ng tarot ay nag-request po kami na mag-attend po. Ako po nag-request na mag-attend po sa aking session ngayon para siya po ang sumagot sa mga katanungan ng aking mga followers, subscribers at mga clients tungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, sa iba rin pong aking mga tinarot reading, yun po ang aking ginagawa. So, ang hindi pag-skip ng ads ay yun po ang exchange of energy para pambili po ng mga flowers, incense, candles, at fruits para po sa aking altar to offer po sa mga spirit guide ng mga taong binabasahan ko. So, yun lang po at simulan na po natin ang ating tarot reading. So, unahin natin ang health po ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi marami po ang talagang nalulungkot or nag-alala sa kanyang health. Baka di niya kayanin ang kanyang sitwasyon. So, ngayon, atin ang tingnan ang kanyang health. Ano ang mga kaganapan ngayon sa kanyang health? So, okay. So, ngayon, nakikita ko na ang kanyang mga nararamdaman ay nakaramdam na siya ng emotional healing dito. So, nag-release na po siya ng suffering po sa mga nangyayari sa kanya. So, may nakita ako ditong recovery, renewal at improvement po sa kanyang health, lalo na sa kanyang mental health. So, kasi may nakita akong ang diferensya po kasi ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang katawan, sa nangyari sa kanya ay naapektuhan po ang kanyang cardiovascular system. So, may issue po siya doon. So, yun nga, nagkaranas siya ng mental stress at emotional stress. Kaya parang yung na-trigger po
ang kanyang sakit. So, pero nakita ko dito sa card na to na natanggap na niya yung nangyari sa kanya, na part po yan sa process. Part po yan sa mga sa sinasabi niya na haharapin niya sa in the future sa ginagawa niyang mga desisyon noon nung siya ay presidente pa. So nasaktan siya kasi ang mga pangyayari ay yun nga, tinaraydor siya sa mga taong mahal niya at nagtiwala siya. Yun, doon siya hindi nakabawi or parang nasaktan talaga siya. Kasi hindi niya ini-expect na magkanulo po sa kanya ay ang mga tao na minahal niya. So, yun. Pero ngayon, nakita ko na may recovery na siya. Natanggap-tanggap na rin niya yung mga pangyayari. So, ngayon, nakita ko sa kanyang present situation din na period of rest and recovery po. Nag-focus po siya sa kanyang healing at rejuvenation. May nakita rin akong mental clarity. So, na siya sa kanyang sarili. Para nakipag-collaborate na po siya, nakik-teamwork na po siya sa kanyang sarili. Kasi dati parang ayaw niyang mag-operate. So, yan. Na may nakita akong parang natutunan na rin niyang mag-self-care. So, take a break, parang nasa solitude or quiet na siya, yung sa mga panahon ngayon, nasa punto siya ng solitude or quiet or yan, nag-self-reflection po para po mag-recharge ng energy. So, yun nga, para yung resources niya, resource niya sa energy niya para mas siya doon, parang nag-focus siya na maka-recharge siya. So, nag-focus po siya sa kanyang well-being. So, yan ang nakikita ko. Ngayon, diretso tayo dito kasi ito ang magkasama. Ang kanyang present at ang kanyang mental at emotional state. Siyempre, may nakikita ko dito na parang dissatisfaction siguro sa mga nangyayari sa progress po ng kanyang kaso. So, kahit na natanggap na niya yung mga nangyari sa kanya na masakit at na rin siya, nakikipag-cooperate na rin siya sa kanya, yung utak at puso niya parang nag-teamwork na kailangan niyang alagaan ang sarili niya. Pero sometimes, syempre malulungkot siya kasi parang nararamdaman niya na may missing pa rin, na hindi siya yung not living up for to his potential. So, maramdaman pa rin niya minsan yung pain at distress sa kanyang sitwasyon. So, sino ba naman ang hindi malungkot sa kanyang sitwasyon? Pero, okay na rin kasi hindi na katulad ng dati na parang pinabayaan niya yung sarili niya. Parang nalugmok siya sa lungkot. So, medyo okay na rin yung mental at emotional state niya. Yun nga lang, mararamdaman pa rin niya minsan yung lungkot, yung pain sa nangyari at parang feeling niya na distressed siya doon. So, ngayon, ang near future, ito, nakikita ko dito na yung mental health at ayun nga, yung mental health niya nag-improve na, nag-gain na rin siya ng strength to overcome sa anxiety at yung takot, yung mga ano-ano pa yung mga naramdaman niya na hindi maganda. So, more aware na po siya sa mga bagay-bagay na nakatrap po sa kanya. So, parang kinukuha niya muli na i-navigate yung kanyang buhay, yung control ng kanyang buhay. Siya na uli yung nagko-control, na navigate na niya paunti-unti. So, parang nakukuha na niya uli yung control sa kanyang buhay.
So ngayon, may nakita ko dito sa environment card niya. So syempre, hindi talaga mawawala yung mga toxic na tao sa paligid niya. So yun, na ano, yung impact ba? Impact doon sa mga taong toxic na nasa paligid niya na pilit na ano, yung pinababagsak siya. Syempre, malaking impact yan sa kanyang health. So, yun nga, patuloy pa rin naman sa paligid niya na maraming tao na pinagtutulungan siya, kaya siya na stagnant. Kaya siya na hindi pa makalabas-labas kasi ginagawa nila ang lahat, pero marami po ang kanyang kaaway. Marami pong nagtulungan na yung mga oligarchs, ganyan, yung mga, alam nyo na, sa ating gobyerno, sila po ay nagtulungan para hindi po siya makalabas. Kasi pag makalabas siya, syempre, bamangon uli ang mga Duterte at pugsain na naman ang mga taong gahaman. So, yun, pinagtutulungan siya. So, syempre, hindi, parang, talaga yung kaso niya, parang na-stuck, ang progress ng kaso niya, parang na-stagnant na, ganyan. So, naka-impact po ito sa kanyang health. Pero, parang, yung, hindi na nga katulad ng dati, na parang nalulugmok talaga siya sa lungkot. So, parang, na-handle na niya ito. Na-handle na niya paunti-unti. So ngayon, ang kanyang advice card from the universe. So sinasabi po ng universe na sa kanyang health na mag-listen po siya sa kanyang intuition. So dapat mag-explore po siya ng alternative therapies or medicine like holistic healing. Mag-practice ng mindfulness and meditation para yung matap niya ang kanyang inner wisdom. So, dapat mag-trust din siya sa signal ng kanyang katawan na kung ano man yung mga mag-arise na mga nararamdaman niya, dapat i-address niya yon, dapat sabihin niya yon, na hindi niya itatago na parang okay lang, ganyan. Dapat yung mga concerns niya, sasabihin niya diretso. So, sana may nakapanood nito na kapamilya po ng mga Duterte na yun po ang yung dapat mag-alert. Dapat mag-alert si former President Rodrigo Roa Duterte. So, kung ano mga signal sa katawan niya, dapat niyang sabihin sa mga doctors or sino man yung mga nag-alaga sa kanya sa loob. So, ito. Ngayon, ang kanyang future outcome. So, masaya ako dito kasi may nakita akong full recovery and healing. And ma-empowered siya uli na ma-take care po niya ang kanyang sarili, ang kanyang health. So, may nakikita akong ganon na in the future, after 3 months, ganyan, or 12 months, mag-improve po ang kanyang health na talagang makuha niya ang full recovery and healing. At ma-inspired siya na ituloy-tuloy yung ginagawa niya na pag-take care po sa kanyang health. So, yun ang kanyang yung sa health niya. Ngayon, tingnan naman natin ang kanyang yung kaganapan ngayon sa kanyang kaso. So, tingnan na, itatanong natin mamaya kung kumusta na po ang kanyang, yung pag-apply niya ng interim release, magiging positive ba ang outcome. So, kuha rin tayo ng 7 cards para po ito sa kanyang mga kaganapan, sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity sa ICC. So, yun nga, nakita ko dito sa card na na-overcome na niya yung trauma po sa nangyari sa kanya. So, parang yung emotional pain related to
sa nangyari sa court case niya ngayon, na ano na niya, na overcome na yung sakit, na overcome na niya paunti-unti. So sa present situation niya, may nakita ko dito na nag-focus po siya. Kasi parang pinakikialaman dito yung ano, yung assets niya. Parang binuto niya sa binutingting yung mga assets niya, yung pera or ano man yung nasa kanya, parang binutingting po sa ngayon. Marami pong gustong pakialaman yon. So ongoing po yan. Ongoing po yan na parang tinitingnan yung mga assets niya. So, yun ang nakikita ko sa card na to. So, yan ang kaganapan niya yon sa kanyang present situation, present kaganapan sa kaso na parang inano yung mga ari-arian niya. Parang sa ano pa yung tinitingnan, pinakikialaman, or parang ano sila yung nag-search kung may iba pang ari-arian po si former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang kanyang mental state at emotional state sa kaso, syempre, na nakikita ko ditong dissatisfied po siya sa progress po, unfulfilled na expectations. Kasi, naghanap po siya ng justice na nangyari po sa kanya, pero hindi po niya makuha-kuha. Pero may nakikita ko dito na in the long run, makukuha niya ito kasi nag-upright po ang justice card. So sa ngayon, hindi pa na naramdaman pa niya na hindi po siya satisfied sa lakad po or sa update po ng kanyang kaso. So nakikita ko dito. At naramdaman niya na parang ang lungkot naman, bakit ganun, na parang may dumidiin, may talagang ano, yung manipulation. Naramdaman niya yon na may manipulation talaga sa nangyayari sa kanya, na sama-sama po ang lahat para po siya ay madiin. So ngayon, ang kanyang near future sa kaso. So may nakita ako dito na ano, positive na changes po sa kanyang court case. So may nakikita ako ditong dismissals or panalo po sa kaso. Ito po yung ano sa court case niya. Ano po yung nasa sa future, near future. So, papasok po yan sa November. Kasi August, September, October. So, sa November po. Kasi ang near future, papasok yan mula nung tayo ay nagtarot. Ngayon ay August, September, October. So, November po siya papasok. Na may, ano, yung positive changes po sa kanyang kaso. Ngayon, tingnan natin ang kanyang environment card. So, sa kanyang court case, may nakita ako dito na ano, yung influence by mga corrupt na tao. Inefficiency po or unfair practices. So, parang natamaan siya doon. May manipulation, may mga disloyalty, may mga traiduran sa kanyang paligid. So, unfair practices, ibig sabihin na parang ano ba, natamaan siya sa mga, so, dapat ko bang sabihin ito na mga judges po ng kanyang kaso ay na-influence po sa mga taong mga corrupt. Yon. So, yon po ang nangyayari sa kanyang environment. So, given na yan. Kahit hindi ko sabihin, nagdududa na tayo. So, sinasabi ng card, yon talaga ang mga nangyayari labas sa kanya. Ngayon, ang advice card from the universe sa kanyang kaso na mag-stay alert po siya. May potential kasi na deception at misinformation
So, mga kwentong gawa-gawa lang, ganyan. Para sa kaso niya, nagagawin nilang lahat. Gumastos sila ng bilyon or magkano yan para yung kaso mag-iba ang landas tungo sa kagustuhan sa mga tao na nasa likod nito, na ang kaso ay i-manipulate or yun nga na-influensahan po sa mga corrupt na tao. Ang kaso po, ang mga tao, ang mga yun nga, sabihin ko na lang, prangka na lang tayo, no? Ang mga judges or sino pa na nasa paligid po ni former President Rodrigo Roa Duterte na kuno na tumutulong sa kanya at loyal daw sa kanya, pero sa nakikita ko sa card, marami po sa kanila nasa paligid niya na hindi po totoo. Nababayaran po ng pera lahat. So, dalawang mukha yung laging nasa paligid po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Halos lahat na nasa paligid niya, dalawang mukha at mga mukhang pera. Yun. So, prangka na po tayo kasi yun naman talagang totoo at yun po ang nakikita ko sa card. So, sasabihin ko po sa inyo. So, dapat siyang mag-alert. Dapat siyang mag-alert at talagang yung gamitin niya yung intuition niya kasi malakas po yung intuition ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, kailangan nila gumawa ng paraan para po sa kanyang kaso na mas mabuti pa siguro na kung siya pa yung abogado ng kanyang kaso, sigurong panalo na yon. Pero yun nga, hindi ko naman inaano po ang kanyang mga abogado, pero slow progress po talaga ang nangyayari po sa kanyang kaso. So ngayon, tingnan natin ang future outcome po ng kanyang kaso. So kahit slow yan, nakikita ko pa rin na ang victory niya, na success, na may nakikita ako ditong recognition, public recognition, kasi may nakikita akong victory, success po sa kanyang kaso. So, may nakikita ako ni former President Rodrigo Roa Duterte na makatanggap ng public recognition or yung celebration, may nakita ako. So, ngayon, yun ang outcome po ng kanyang kaso. So, ngayon, tingnan natin. Kasi may mga katanungan. Siyempre, may katanungan. Ang unang tanong ay, madismiss ba ang kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte ngayong taon 2025? So, nag-reverse po ang no. So, ibig sabihin, may chance po na madismiss or manalo siya ngayong taon 2025. But, ito ay nasa 65%. So, ipagdasal natin na yung talagang pakinggan tayo ng Diyos. Kasi medyo matagal-tagal na to. Matagal-tagal na. So, sana ibigay na po ng langit ang ating mga dasal na makalaya na po si former President Rodrigo Roa Duterte na magka-freedom na siya at magbigyan ng buhay na may peace, harmony at happiness. Yun, na sana ma-enjoy niya ang kanyang natitirang buhay. So, ngayon, tingnan natin, itanong natin kung ma-approve ba ang kanyang interim release ngayong taon na to, na 2025. Hindi na lang ako ng month, sa na lang yung 2025, kung ma-approve ba ang kanyang interim release. So, nag-reverse pa rin, ibig sabihin, may chance kasi no card ito, so no po, yung yung natapat sa akin ay ang yes.
So, ibig sabihin, tsansa pa rin yan na pwedeng mangyari ngayong 2025. So, mga kayang-starot, yun lang po. At ang mga tsansa na yan ay ating hahawakan. Hawakan natin at ipagdasal natin ang nararapat po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi sa panalangin po, wala pong imposible. So, marami pong salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa pagtarot update po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po sa inyong lahat.